Tayo sa taga-ICC, kumbachero. Sige. Mula sa... Baka mahirapan tayo dito. ano kaya itong... ano kayang... baka French speaking to. French kaya? Okay. Si Attorney Cristina Conti is in Conti. our line. Attorney Conti, Good morning. good morning. Bonjour! Bonjour. Bonjour. Pilipinong-Pilipino na umaga. Mario Joseph. Pinahirapan niyo pa kami. Ito, akala ko yung... pala kayo magtagalog. Marunong pala magtagalog. Akala ko yung yung may S eh. Hindi, konti lang pala. Yung contest naman, kung yun, may bake shop yun. Mga cake naman yun. Mga cake. Ay, sige, teka nga muna, Attorney Conti. Ano ho ba ibig sabihin ng International Criminal Court Assistant to Counsel? Ano bang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po nun ay ako ay rehistrado o pwedeng mag-appear sa harap ng korte. Yan ay kung may kliyente ako at kung may kaso. Ngayon mukhang lumalapit na tayo sa ganong posibilidad dahil si Rodrigo Duterte nakuha na at yung situation in the Philippines pagde-develop yan into, iba sa atin, people of the Philippines versus doon, Office of the Prosecutor versus Rodrigo Roa Duterte. Kapag kaso na yan, pwede nang mag-appeal ang mga biktima. May separate na identity to. Parang, di ba, sa atin private complainant ang tawag. Opo. Sa kanila talagang victims, pwedeng may sariling Counsel, abogado. Oo. Kaya doon ang eksena namin. Hindi kami sa prosecution mismo o kaya sa defense office. Doon ako sa biktima. Biktima. Abogado po kayo ng biktima. Yun. Opo. Ayun, klaro na. Pero doon sa yung ito ho ba'y nagsimula doon sa ito ba yung i-file mismo noon ni na dating Senator Trillanes o may ibang na-file na complaint sa ICC? Ay, kasama na yun. Yun nga, ang tawag kasi dyan, situation in the Philippines. Situation in the Philippines. Opo. Lahat taklaw, lahat ng nagreklamo sila or tumawag sa kanila, dumulog, ay pinagsama-sama, tinignan ang situation in the Philippines at nagkakalahok na yan. So parang para pong kumbaga parang i-consolidate. Parang i-consolidate yung mga reklamo, ano? Oo. Hindi kumbaga parang complaint na Trillanes versus Hindi na ganon. Buong yan, lahat ng mga konsiderasyon pinasok na. Kaya kumbaga sabi na natin magkakasama lahat ng lahat ng dito sa Pilipinas noong panahon ng so papasok na yung scope ng investigation, lahat ng pasok dyan ay iisa ang iisa ang kaso. Opo, okay. Attorney Conti, kayo lang ba ang parang accredited ng ICC na lawyer dito sa Pilipinas o meron pang iba na pwede namang kuning defense lawyer ng dating Pangulo? Naku, marami. Tapos actually hindi naman siya sarado na Pilipino lang ang kukunin niya. Kaya lang parang ganun ang preference niya, no? Gusto niya Pilipino. Pero anyway, sa ICC may mahigit 1,000 abogado na pwedeng mag-appear na counsel. Iba pa yung assistant to counsel. Doon ako. Tapos, sa listahan yun, may 5 na Pilipino. Sino yan? Harry Roque. Si Harry Roque. Isa, okay. Ako na yun. Tapos may 2 na taga-Center Law, si Attorney Joel Butuyan, saka si Attorney Gilbert Andres, na parehong kasama niya dati. Si Attorney Joel Butuyan. Yes, oo. Pero victims na rin sila. Kumbaga, meron na silang i-represent. Sa panig na pala sila ng victim. Oo, sa panig na ng victim. So sino na lang yung pwedeng makuha for the defense na Pilipino? Nako, may 2 pangalan na iba pa kaso. Hindi ko alam kung gusto nilang magpapangalan. Sige na nga, isang babae, isang lalaki. Public naman yan di ba? Sige, isang babae, isang lalaki, si Nash Marahong Sali at saka si Charles Danson Chua. Ayun, Marahong Sali. Ito, taga-Ateneo yung isa, si Nash. Si Marahong Salik ay nasa Korte Suprema ngayon.
Oo. Okay, at least kung gusto talaga nila ng Filipino lawyers. Pero teka, humaharap na ba si Harry Roque ngayon? Yun na nga. Harry Roque, ang bet ko sa kanya. Kasi nung una, nagpupustura ng abogado niya Oo. Hindi, saka yun, in fairness, si Harry Roque po, si Attorney Harry Roque, nung una namin siya nakilala at ini-interview is because of his expertise in international law. Una siyang abogado na miyembro ng ICC. Oo. Tingnan mo na Oo. Pero Pilipino, sorry. Unang Pilipino. unang Pilipino. Oo. Kaya maganda. Hindi mo maano yun. Hindi mo mabubura sa kanya yun. Siya talaga. Kaya nga. Nauna na. Okay. Dito sa pangyayari, ano nyo nga kami sa magiging process or procedure. So pagdating sa The Hague, anong mga susunod na mangyayari doon na attorney? Yung tinatawag na parang onboarding o processing. Siyempre, kailangan may determination. Tama ba yung nangyari? Ikaw ba to? Merong sinasabi sa Rome Statute, sa Article 59, na kailangan humarap sa korte. Okay. At yung local court, the Court of Competent Jurisdiction, ay aalamin kung tama ba ang naging proseso at ikaw ba yan. So yun yung determination or verification of the incident. Oo. Tapos nun, Teka muna, yun unang sinabi nyo na yun. Nagawa ba yun ng Philippine government? Parang hindi namin nabalita ang dinala siya sa husgado. Hindi. At nakita ko mukhang may dahilan sila. Hindi naman kami member state Huwag nila kaming pasundin pa sa okay. Okay. Tapos, ang pag-aresto namin ay based on a treaty, extradition treaty, o kasunduan, o request ng international community, or kumbaga diplomatic channel. Hindi namin ginawa ito. Yung kagabi sinabi, di ba? Kasi kailangan namin sumunod. Kung hindi, parang parang obligasyon. Obligasyon sa Interpol. Obligasyon sa Interpol, hindi sa ICC. Kaliwaan. Parang kaliwaan na. Ginawa na, returning the favor, yung pala. Returning the favor. Gagawin namin to para sa susunod na maghingi tayo ng tulong, tutulungan tayo. Parang iniisip ko dito, Alice Go. Ayun, binanggit nga ho ng Pangulo yun. Binanggit niya si Alice Go, si Tevez, Arnie at Tevez. saka isa pang taga-Myanmar na fugitive. Oo. So yan yung parang itsurahan natin dito sa international community. Nag-request sila ng tulong. Binigay na natin. Kaysa sa magano pa tayo, mag-away-away. At sabi ko nga, talagang win-win naman para sa Marcos government na litisin ang kaso. Tapos i-turn over sila sa ICC. May expertise at may funding para sa investigation, hindi na tayo yung gagastos. Hindi, taga muna. Yung bang gasto sa chartered plane, may ideya kayo kung sino ang nag-assume o nag-shoulder? Wala. Naku, yan din nga yung tanungan namin na ano ba yan? Tayo ba nag-masters yan? Or paano ba yan? Ang naintindihan ko, parang hindi ba Interpol ang nag-arrange or tumulong na kumuha? Kasi hindi Philippine jet. Carrier. Flag carrier. So paring Interpol, baka kung may gastos man, hindi ba pwedeng i-reimburse yun, attorney? Kailangan i-audit kung sakasakali na pera ng taong bayan, yun naman. So pagdating po sa Netherlands, sa The Hague, ano po ang mangyayari? Dito ko na nakikita yung sinasabi na dadalhin ng korte, posibleng yung the Netherlands, ang mag-effect ng Article 59 ng Rome Statute. Kasi sila, member state. Dadalhin nila sa kanilang Court of Local Competent Jurisdiction. Tapos sasabihin, una, ikaw ba ang akusado? Pangalawa, tama ba ang pagproseso sa'yo? Pangatlo, may karapatan ka bang nalabag? Yan. Pag na-determine na nun,
tutuloy na or isu-surrender. Medyo technical yung term na parang surrender kasi parang pwede mo na ako mag-surrender anytime. Ito yung surrender of the custody of the person to the court. Ayun. So doon na Mag-a-assume na ngayon ng ng jurisdiction yung husgado sa person ng accused. Oo, yung ganun yung natin, framework na magkakagat ang jurisdiction over the person. Kasi, sabihin ng korte, may jurisdiction kami doon sa krimen. Kaya kung sino man ang inaakusahan dyan sa krimen na yan, at dahil nag-submit voluntarily report or dadala sa korte, tuloy na yan. Pero in the meantime na may, halimbawa, mag-uumpisa na po yung Trial. Mag-uumpisa ba kaagad yung trial dyan pagka dumating siya doon? Hindi. Hindi. Sabihin ko na, Opo. may mga options. Duterte o sino mga akusado na pwede nilang remedyo, na pwedeng gawin. Katulad ng mag-apply ng bail. Pwede interim pala. release. Pwede, interim release. Pwede siyang magtanong o pwede niyang i-arrange kung, teka, paano ang aking medical yes. condition? Isa pa yun. Maraming mga interim at saka, kumbaga, parang interlocutory na questions or issues na pwede din niya ayusin o tanungin. Kasi, kinukwestiyon ko ang jurisdiction ng court. Pero kung Kinukwestiyon ko ang lahat. okay, pero kung halimbawa doon muna tayo sa unang option na sinuggest nyo, yung petition for bail, kung pagbigyan po yun, can he return to the Philippines Pwede siya umuwi? o doon lang sa Netherlands? It depends on the decision of the court. Ano yan walang rules. Kasi bihira silang, may general rules, pero hindi katulad sa atin na medyo abante, kumbaga na, may amount, may formula, may gano'n. Sa kanila, una, hindi ko siguradong mag-grant siya dahil ang mga kinakasuhan ng matitinding kaso, kumbaga sa atin, pag murder yan o kaya reclusion perpetua ang mga penalty, alamang hindi yan hindi papayagan. Payagan mag-bail. If evidence of guilt is strong, yung standard. Sa court, ang pinapayagan lang nila na mag-bail so far, yung mga may Article 70 charges. Yun yung nananakot ng witnesses, hindi core, kumbaga yung mga other crimes. Hindi yung mismo 4 crimes ng ICC. Pag gano'n, matindihan yun. Pero sa condition niya, sa yung health condition niya, he's 80 years old, turning 80, and may sakit. may diabetes, may iba pa. Yung health condition niya ang baka pwede pang maging factor kasi is he fit to stand trial? Kaya ba niya humarap ng korte? Naiintindihan ba niya? Yun yung importante naman sa korte. Pero kung makakatayo yan, okay din yan. Actually, uupo ka lang ng buong panahon naman kapag naghihiring. Pero ito, kung age at age, hindi 80 ang kailangan nating tingnan, kundi 18. 18? Sa korte, 18. Sa korte, walang nililitis na below 18 years old. Yung 80, walang ganong patakaran. Basta 18 and above, pwedeng litisin. Yun lang ang nakalagay sa Rome Statute na pinakapatakaran. Pero syempre, i-consider din yan. Pero hindi ko alam. Hindi ko masasabi na kumbaga may protocol patungkol dun sa edad. Pero the age is 18, not 80. Kung sakaling masimula ng trial, mabilis lang ba yon, attorney? Yung pagliliti sa ganyan? Hindi. Ganon? On the average, ang mga trial ay umaabot daw ng recently, nung kinumpit nila 8 years. 8 years? Abay, para din palang kaso dito sa Pilipinas. Dito na lang natin litisin yan Mas matagal pala sa Pilipinas yan Hindi, sa Pilipinas. Ang advantage din naman kasi, kompleto. So yung 10 years actually pinakamatagal na nila. Yun yung problema Yung court medyo bago-bago sa natin. So nung nagsimula siya ng 2011,
10 years yung inabot ng unang kaso. Pero Grabe. umilis na. Itong nakaraan, 2 years eh. O, pwede ba? Pwede na? Oo. So, yung 2 years, 2 years. Pwede na yun. Yung 2 years, pwede na yun. Oo. okay, yun yung target natin siguro. Teka muna, attorney, yung bang sabi 2011, so 14 years old pa lang pala tong ICC na to? Yes, medyo Okay. bata-bata. 2002 na set up. 2002, So, yung first trial niya, a bit later, saka pa lang talaga nag-pick up. Ano bang record nitong ICC na to? Ilan ba ang naku-convict nito at ilan ang na-absuelto? Naku, i-check ko yung rates, pero parang ayaw kasi ng ICC yung gano'n na kumbaga conviction rates. May ilan na rin siyang na-absuelto. Na-absuelto. Depende kasi per case. Oo. Pagka gano'n ang ano nila. Huwag nyo naman kaming sabihin na kumbaga, Puro huwag nyo naman convict. kaming na-convicting kami lagi o kaya depende siya sa circumstansya. Ano po Pero ba? Apo. may mga na-convict, may mga na-acquit. Opo. Ano po ba composition ng ICC? Puro babae ho ba yan na Attorney Conti? Kasi kayo ICC Assistant Counsel, tapos itong mga tatlong judges puro babae pala yung nag-issue ng arrest warrant. Alam niyo yung presidente ng court din, babae. Babae din. Si Tomoko Akane, Japanese. Japanese. Asiana. Asian. Kaya sabi namin, interesting to talagang pang Women's Month. Oo nga, ano. Ilan po yung membership composition ng court? Ang court has 18 judges. 18 judges. Katulad ba dito na may mga division din yan o puro en banc lagi? Bale, ang itsura nila ay naka-chamber. Chamber? Pre-trial chamber. May tatlong, tama ba? May tatlong pre-trial chamber o dalawa na pre-trial chamber. Actually, ikot-ikot sila ng assignment eh. Tapos, sila din ang Supreme Court. So, medyo komplikado pero medyo maintindihan mo naman. So, ang appeals chamber na binubuo ng 5 abogado, okay? So, yung regular chamber ay tigta-3. Okay. Pag medyo komplikado yung issue, gagawing 5 yan. Okay. Kailangan even numbers eh. Kung appeal na, at ito na yung parang Supreme Parang Court Supreme sila, Court na, unbanked na. ang tawag ay, hindi. Ang tawag ay appeals chamber. Appeals chamber. Ang appeals chamber, 5 abogado yan na, o pwedeng dumami, ay, yan yung magpapasya. So, iikot lang nila na tipong hindi naman ikaw yung galing dun sa regular regular chamber, pre-trial chamber, trial chamber, tapos ikaw din yung mag-decide sa sa parang Supreme Court sa apila. May assignment sila na hindi naman magkakagulo, parang gano'n. Ayun. Okay. Ano po ba ang halimbawa lang kung ang isang akusado diyan sa ICC ay makonvict, ano po ang sentensya? Ang sentensya ay kulong. Kulong. Up to, may life sentence daw, pero sa ICC hanggang 30 years lang ang kinikilala. Pwede, at importante din ito, danyos. At yung danyos, hindi siya kukumputin sa punto na parang, ay, magkano bang kaya mong ibigay? Hindi ganon. Ang ano nito ay, ano ba ang deserve ng mga biktima? Ano ang deserve nyo? At kung million yan, talagang ano yan, kung million yan, talagang hindi makukunan ng akusado, di ba? Saan niya kukunin yun? Lalo na sinasabi ng dating Pangulo, pobre siya hanggang matapos siya sa pagka-presidente, pobre siya. Hala, ganon? Hanggang ngayon ba, pobre pa rin? Sabi ho niya Ang pwedeng mangyari ay merong trust fund for victims na pagkukunan. Yung trust fund ay dinidonatan ng iba't ibang mga members eh. So kaya 1 million yung yung penalty
pupunuan From yun donations, ng sponsor chambers. from, Mga member donations, states. contributions from Oh, member states. hindi ho dun sa Akusado. sa pera ng mga anak o pamilya ng akusado. Hindi. At saka, klaro ko walang confidential funds dito. Oo. Talagang galing doon sa akusado, kung hindi niya mapupunuan, galing doon sa Trust Fund for Victims. Kinikilala kasi ng ibang bansa na hindi talaga mapupunuan niya. At sa dami ng naging biktima, libo-libo yan usually na mag-a-apply na. Biktima ako. Parang yung martial law, 'di ba? May compensation doon. Medyo madugo lang yung kwentahan noon, saka yung pagka-claim. Pero yung po ang susunod na tanong po natin diyan, assuming ito medyo malayo na itong tingin natin, meron pong sentensya, saan po i-implement ang sentensya? Kung Sa ikukulong. Philippines. Dito sa atin? Ay, hindi. Pero sa parang bilibid. So, una, yung detention niya habang nagpa-trial dahil ang objective nun, tumikot ka sa hearing. Doon. Doon yun. Oo. Pag na-convict, siyempre, penal na yun. Kumbaga, iba na yung konteksto, kailangan kang parusahan. Magbo-volunteer yung mga member state na i-host ka. Ngayon, ang mga host na member state, na merong parang, ano ba to, sinalinga or hinost na mga convicted. Belgium, the Netherlands, at saka may isa pa na bansa. So, volunteer. Kung member state sana tayo, nakapag-volunteer Ayun na nga. sa Bilibid. Yun nga isusunod ko. So hindi tayo pwedeng mag-volunteer dahil hindi na tayo member state. Oo, pero I guess pwede din. Sabihin natin, uy, dati naman kaming member. Maliit. Oo. Okay, attorney, may mga laging nagtatanong at kahapon pa hinahanap si Senator Bato de la Rosa. Dito ba sa arrest warrant specific lang kay dating Pangulong Duterte? Yes, specific lang sa kanya. Pero ako, sinasabi ko na kay Senator Bato, huwag siyang pakakampante. Dahil? Nandun yung pangalan niya sa initial documents at saka si Oscar Albayalde. Yan ang mga talagang simulat sa ganun. nandyan ang pangalan. Dalawang dating PNP chief. Sino pa? Sabihin nyo na. Wala na. Dalawa lang. Pangalanan, pero hindi sa konteksto ng akusado. Siyempre, napangalanan si Kian de los Santos. Mga victims. Mga Kay Morillo, mga victims yun. Napangalanan din yung ibang mga tao dahil si Harry Roque minsan nababanggit. Kasi spokesperson. Pero yung sinong may kasalanan, sabi ng court, itong tatlo, tapos gusto nilang silipin yung hanggang city level at saka actually precinct level provincial, regional level na police. Sabi nila, silipin din natin yung responsibilidad nila. Okay. Ayun. Salamat sa pag-walk through nyo sa amin. Maganda ba ang weather dyan sa Dahig? Maganda, kaya lang may kalamigan, lalo na ngayon. Malamig March niya. na. Mura ba dyan? Mura ba pagkain dyan? Baka may mga gustong andyan ba magpunta. kayo? Andyan na ba kayo sa Dahig? Wala pa. Kala. Pero ready ako kung lipad na. Pero alam ko marami pang mangyayari. Hindi, kapag ka ba lilipad kayo dyan, sino gumagastos? Naku, sa initial kami. Dahil biktima yung representative, yung kliyente namin Hindi ba hindi sasagutin ng ICC yon? Kapag ready, kumbaga, na may kaso na, di ba? Kasi ngayon wala pang kaso. So, mga nakaraang biyahe, sinisingit. KKB. Pakita ng mga kay KB. Tapos nakikitira. Alam na. Alam na this. Sino ba dyan? Ang may kama. May kwarto. Ito, naman, kapag meron ng case, pwede kami at kumbaga, ma-qualify na. So parang PAW. Kumbaga, di ba sa Pilipinas naman, PAW pa in general. Pero kailangan may kaso ka. Dahil may kaso na at magsasabi na namin, ito kami, meron kaming mga kliyente, merong biktima na pag-participate sa case. So, klaro. Pwede silang magbigay ng assistance. Ito, magandang tanong to, last pahabol. Sabi ni John Bailon, paano pagka na-absuelto si former President Duterte? Hindi ba siya i-compensate ng ICC? I-compensate? Oo. Hindi. Hindi. Kung ma-absuelto. Wala akong alam i-check ko, pero wala akong alam na compensation para sa...
sa na quit. Kasi na due process naman siya. Yun yung sisiguraduhin. Okay. Thank you, attorney. Thank you, attorney. Sa ulitin. Thank you. Salamat po. Okay, bye. Attorney Cristina Conti, International Criminal Court Assistant to Counsel. Assistant to counsel.